Let's all welcome the CEO of P&L Jewels, Miss Lorena Herrera Santos. Meet me at your car in 2 minutes. Ano na naman gagawin natin? Maghuhukay tayo ng dumi at kalat sa bida-bidang babaeng yan. Ano nangyayari dito? Nagawa mo dito, Ronnie? Nanakaw yung batang yan. Ma'am, siya po yung bisita naghihintay po sa inyo. Tawan mo ako sabi! Tristan, kapatid ko! Boss, sorry. Hindi ko naman po alam na kapatid po pala siya ni ma'am. Akala po talaga namin kasi pag nanakaw siya eh. Umalis ka na. Umalis na kayo! Ate, sobrang saya ko. Hindi mawawala, hindi mababago, na ang alam ko lang ay magmahal sa'yo. Buti na lang di ako finire ni boss. Akalain mo, kapatid pala ni Lorena yun? I know. He's so jologs like his gold-digging sister. Tristan Herrera. Sinesearch mo yung identity niya? Kanina pa. And nothing. Parehas sila ng atin niya na walang social media presence. Weird nga eh. Eh, lahat naman ng tao may account sa social media. Dito muna tayo para walang makarinig. Ate, sino ba yung lintik na lalaki at saka yung mataray na babae kanina? Mga hindi importanteng tao yun. Tsaka ko na lang sila ipapaliwanag sa'yo. Kamusta ka na? Buti nasa Maynila ka. Ate, matagal na. Tagal na kitang hinahanap. Ako din. Alam mo ba, bumalik pa ako sa probinsya. Kaso namatay na ang nanay. Kay-friend ko nga nalaman na buhay ka pa pala. Kaso wala ka na raw sa atin. Ate, tinakasan ko pa kasi yung mga pulis eh. Dinadamay kasi ako nung Santiago na yun. Tsaka, ayun, hinahanap nga kita. Buti nga ate, nakilala ko si Amber eh. Tsaka, nakita ko pa kayo kahapon. Kaya tumawag ako kagad kay Amber eh. Kaso, nalaman ko na Lorena na pala yung pangalan mo. Sabi na nga ba, ikaw yun eh. Narinig kita. Eh kaso hindi naman kita nakita. Buti pinuntahan mo ko dito. Hinala na kasi ako na nagpalit ka ng pangalan. Kailangan eh. Para hindi ako mutunto ng mga pulis. Lorena Herrera na ako ngayon. Herrera, ang apelido natin. Huwag na huwag ka magkakamali ah. Lalong-lalo na kay Wilfred at kay Amber. Hindi nila pwede malaman kung sino talaga tayo. Ha? Marami talagang tinatagong sikreto yung babae niya. Tara, pumunta tayo sa pinakamalapit na police station. Ha? Anong gagawin natin dun? Ang dami pang sinasabi. Let's just go! Okay, fine. Di ba pala alam nila, kuya, kung sino ka talaga? Hindi mo pa pinagtapat? Eh, ate, asawa mo na siya. Hindi nila pwede malaman. Dahil si Wilfred, siya ang dating asawa ni Joy. At si Joy ang nanay ni Amber. Joy? Sinong Joy? Ate? Ate, si Joy Santos ba? Ate, ibig mong sabihin, asawa ng husband mo yung taong napatay mo? Ramos,
Yes, sir. May bagong lead ako sa Joy Santos murder case. Kailangan ko yung files natin. Lahat. Gusto ko ulit makita. Yes, sir. Ate naman, alam mo na palang si Joy yung asawa niya eh. Bakit siya pa yung pinakasalan mo? Ang dami namang ibang lalaki dyan ah. Hindi ko naman kasi alam nung umpisa eh. Pero Tristan, nung nalaman ko, sinubukan ko naman lumayo. Kahit nabuntis na ako noon. May anak ka na? May pamangkin na ako? Siya si Leah. Grabe. Hindi lang po pala sa movie nangyayari yun, no? Pati sa real life. Hello po, Ate Amber! Hello po sa my daddy! Anak, may good news ako para sa'yo. Ano po yun? Nahanap na ng nanay mo ang long-lost brother niya. May new uncle ka na, Leah! Nahanap na si Tristan? Opo, Manang. Magkasama po sila ngayon. Sinubukan ko siyang palakihin mag-isa. Pero wala na akong nagawa nung nakita kami ni Wilfred. Nalaman niya na may anak kami. Hindi na niya kami tinigilan. Ano pang choice ko, Tristan? Tsaka ayoko rin naman lumaki ng walang ama si Ria eh. Ayoko siya magaya sa atin. Kailangan niya ng ama. At kung kaya ko, gusto ko lumaki yung anak ko na may buong pamilya siya. Gusto ko pong makita ang uncle ko! Baby! Leah, give them time to catch up! Ate, delikado tong pinasok mo. At hindi ka ba natatakot na kasama mo sa isang bayong asawa at anak ng Ma'am Joy na yun? Pero mo kung manamanalin to. Anong totoo? Anong pinag-usapan niya? Nabanggit lang sa akin ni Tristan yung mga kakilala namin tsaka yung mga malalayo naming kamag-anak. Baka daw kasi malaman na nakapangasawa ako ng mayaman tapos sigurado uutang yung mga yun. Pupunta yun dito at baka manggulo. Ikaw si Tristan? Kapatid ni Lorena? Ako si Pilar. Ate Pilar. At saka ito? Itong cute na to? Ito si... Yan si Leah. Leah, siya ang Uncle Tristan mo. Hello po. Hello, Leah. Pwede ba kitang mayakap? Well, this calls for a celebration, no? Tristan, dito ka na mag-dinner sa amin, ha? Magpapaluto ako ng masarap na hapunan. Ano bang paborito mong pagkain? Naku, ako na yan. Gusto ko ako magluluto para kay Tristan. Oh, napakasarap magluto ng ate mo. Manang, halika. Marami pa tayo di-defrost. Halika na. Defrost natin lahat. Mayor ko muna kayo, ha? Sige. May uncle ka na. Akala ko ba cold case na ang kaso na yan, sir? Hindi pa. Nakita ko kagabi yung kapatid ng suspect. Katakasan lang ako. Kung nandito sa Maynila si Tristan Astor, panigurado, nandito rin si Carolina Astor. Tristan, alam ko nakakabigla ang lahat nangyari, pero hindi ka na ibang tao sa amin, ha? Just feel right at home dito sa bahay. Kaya ka pala ito nang nagtanong about kay Tita Lorena. Ate mo pala. Bakit pa kayo ulit nagkahiwalay? Hindi ba naikwento ni ate? Actually, hindi masyado. Kailan nga lang din namin nalaman na may kapatid pa pala siya. Naghiwalay daw kayo? Sorry, Tristan, if you don't mind me asking, ano bang nangyari sa inyo? Excuse me? Yes, ma'am. Ano po yung ate?
have a job for you. Lorena Herrera is the name. Can you do a search on her and check kung may file siya sa inyo? Kay ate niya na lang po itanong. Bata pa po kasi ako nun, kaya siguro marami na akong nakalimutan. Pero kung iniwan ka pala niya, bakit ka niya pinapahanap? Bakit hindi ka na lang niya binalikan sa province mo? Ano ginawa na ito, ma'am? Kakasuhan niyo ba siya? Oh, no. I'm just doing the job for you. So, i-check niyo na yung files niyo kasi I'm sure may makikita kayong criminal record tungkol sa babaeng yan. Baka may swindling case yan, estafa, perjury, fraud, whatever. Tapos pwede niyo na siyang hulihin, tapos ikulong. Sorry, Amber, parang kailangan ko na ito umalis. Ha? Wait, di ba sabi mo dito ka mag-dinner sa amin? Alam niyo po, Uncle, masarap magluto si Nainay. O naman, Lia, alam na alam ko. Lagi kaya ako pinagluluto ni ate noon at talagang masarap magluto si ate. Pero kailangan ko na po talagang umalis. May nag-aantay po kasi sa akin sa bahay. Hindi pa ako nakakapagpaalam. Tristan, huwag mo na intindihin yun. Papatinan ako sa driver para makuha yung mga gamit mo. Oh? Imagine, one less sociopath criminal polluting our streets. Bongga, diba? Right? Tristan, to, baka nauuhaw ka na. Sinabi? Ano pinag-uusapan niyo? Love. Gusto ko sana na dito na sa atin mananahan si Tristan. Hindi na po. Okay naman po ako dun sa tinitirahan ko. Ang tagal na naghiwalay ni Lorena. Kaya hindi naman ako papayag na maghiwalay pa kayo. Saka Tristan, maluwag naman ang bahay namin eh. May extra room para sa'yo. Kaya huwag ka nang tumanggi. Lorena, di ba ito naman yung gusto mo? Na magkasama ulit kayo ng kapatid mo? Oo. Ito talaga yung gusto ko. Kaya Tristan, pumayag ka na. Okay lang. Mababait si Wilfred at si Amber. Sigurado ako makakasundo mo agad sila. Sige po. Maraming salamat po. Okay. Sige, kausapin ko si Patrick, ha? Sige. Ma'am, kung wala po kayong warrant o reklamo, hindi ko po pwedeng i-search ito. Labag sa batas po natin yun. Pare, salamat dito ha. Ingat po kayo, sir. Officer, it's okay. Kaya nga, bibigyan kita ng dahilan para i-search yan. Ayan, tanggapin mo. Ma'am, huwag niyo ako sabukan. Come on, officer. Pang grocery, pang merienda, pang dinner. Tanggapin mo na. Maliit na bagay. Ma'am, umalis na po kayo. Hindi lahat ng pulis kayong sulat. What a waste of time. Tara. Ate, naasiwa talaga akong tumira dito eh. Nagigilty ako nakasama ko sila. Alam ko. Pero kailangan kita. Lalo-lalo na ngayon. Please, Tristan. Samahan mo ko. Bakit nag-iisa ka dyan? Nagluluto pa ba sina tita? Amber. Sensya nga pala kung medyo na-weirdoan ka sa akin kagabi.
joke lang naman yung liligawan kita eh. Hindi ko pa kasi sure na si ate ko talaga yung sinasabi mong Tita Lorena mo. Okay. But weird. Kasi kung nakita mo na pala kami kahapon, bakit nung sinabi ko na Lorena yung name niya, hindi mo sinabi sa akin agad na kapatid mo siya? Bakit nagulat ka na Lorena pala yung name niya? Hello? Matulala ka na dyan. Siyempre, alam mo yun, medyo nashock pa talaga ako na nakita ko na yung ate ko eh. Yeah. Understandable. Grabe, no? What a small world. Sister mo yung stepmom ko. Wait. So, dahil sister mo yung stepmom ko, ibig ba sabihin nun, starting from now, Tito Stan na tawag ko sa'yo? Uy! Tito Stan ka dyan. Sige, subukan mo lang. Tito Stan! Stan na lang. Tito Stan. Amber, Tristan, kain na tayo? Sige, ate. Teka lang, naggugas ka na ba ng kamay? Ay. Halika, sama kita sa banyo. Saan po ba? Ito, dito lang. Bakit ba bumalik na naman tayo dito kay na boss? Ha? Naghahanap ka na naman ba ng gulo? Gian, info ang kailangan ko. Info na hindi binigay ng mga polis at info that you're being paid very well to get pero masyado kang inutil. Kaya tinutulungan na kita, kailangan makaganti ako sa Lorenang yan. Alam mo, this obsession starting to look personal, Ronnie. Ang dami mong sinasabi, so please, shut up! So ano kang gagawin natin dito ulit? Di ba may reunion si Lorena at saka yung brother niya? Sigurado ko nandiyan pa sila sa bahay ni na Wilfred. Kaya abangan natin. Yung Tristan na lang na yun yung pag-asa ko. Paborito mo yan lahat, di ba? Ate, parang dati isa lang yung ulam natin, di ba? Tipid na tipid pa yun. Ate, fiesta na natin to eh. Pati bang mapuna kayo? Kaya na tayo. So, Tristan, kamusta yung buhay mo ngayon? Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral mo? Nag-stop po muna ako eh. Kinailangan ko kasi magtrabaho. Anong trabaho mo? Doon po sa pinatahian ni Amber ng damit at tagabuhat, utusan, minsan doon sa palengke, sa may construction site doon, kung ano na yung meron. Titigil ka muna sa pagtatrabaho mo, ha? Mag-aaral ka ulit. Napag-aralin kita. Love. Natin. Anong grade ka ba na hinto? At graduating ho ako ng high school nun. Dapat. Di pa huli ang lahat. Matatapusin kita. Tristan, hawak mo ba yung mga school records mo? Okay lang naman kung hindi. Madali naman ipahanap yun kung saan ka nag-aaral dati. School records ho? Yeah, nakasulat dun yung info mo, like your full name, plus school year attendance, mga grades mo, etc. Hindi mo ba alam yan? Ito na lang. Mabuti ba pagkatapos natin kumain, bago kayo umalis ng driver, isulat mo yung buong pangalan mo at kung saan ang school mo para mapalakat ko na. Huwag na ho. Ayoko ko munang magkaparan. Ha? Bakit naman hindi? Ayan na nga willing si na dad na pag-aralin ka? Ako na lang bahala dun sa mga papers ni Tristan. Love, bakit pa? May mga tao tayong pwede utusan para... Pwede ho bang
Saka naman natin ito pag-usapan. Sige. Kumain muna tayo. Pero Tristan, huwag mo pakawalan ng alok namin. Importante mo makapagtapos ka. Para sa future mo yun. Ay, masamang pinaghihintay ang pagkain. Halika na, kumain na tayo. Ate, paano yun? Kapag pinilit ng asawa mo, malalaman niya iba apelido sa school records ko. Ako na bahala dun. Tsaka na lang natin pag-usapan. Kuya Patrick. Yes po, ma'am. Kuya, kayo na po bahala kay Tristan, ha? Ingat po kayo sa pagmamaneho. Ito po, ma'am. Ingat ka, ha? Mabalik ka kaagad, ha? Sige, ate. Sige. Gian, dali, sundan mo. Bilis! Bilian mo! What a waste of time. Tara na. Oh, sir. Bumalik kayo. Cellphone ko. Wilfred, salamat, ha? Sa pagtanggap mo kay Tristan. Sabi ka naman sa'yo eh. Your happiness is my oxygen. Ganito ka rin ba ka-perfect husband sa una mong asawa? With joy, I was less. Saan ka pupunta? I need to go to the office. May emergency meeting and I need to be there because I'm the only one that can close the deal. Emergency meeting ba talaga? O makikipagkita ka na naman sa babae? Joy, please. I don't have time for this. Wait, it's our anniversary. Busy chasing success. Busy sa mga kalokohan. Honestly, hindi ako naging faithful husband sa kanya. Pinagsisisihan ko yun. Now I wake up terrified, wasting a single sunrise with you. Pakaswerte ko naman. Pero parang hindi ko naman yata deserve. Love. Deserve mo ko. Love. You are my second chance at making things right. Kayo ni Leah. Kaya hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na ikakasira natin dalawa. Mahal na mahal ka talaga ng asawa mo, no? Ganun yata talaga mga lalaki. Kapag katotoong mahal nila yung babae, ang tino-tino. Pag nalaman ni Wilfred yung totoo, sobrang masasaktan yun. Sobra din siguro siya magagalit sa akin. Nang iniisip ko palang manang parang dudurog na yung puso ko. Eh bakit kasi yan ang iniisip mo? Itong ilagay mo dyan sa utak mo, ha? Buo ka na, Lorena. Kompleto ng pamilya mo. Kaya ang lagi mo isipin, masaya ka na lang parati. Okay? Opo, kuya. Diyan sa may basketball court. Pasensya na, medyo maskip kasi yung daan dito eh.
Pero bibilisan ko lang naman, kuya. Sige. Salamat. Aba, nakakotse ka na. May driver pa. Sige. Manong, tara. Tulungan ko na kayo. Mahirap talaga to si Jologs, boy. Pakilapag mo na lang dyan, Toy. Victim na pala yung ate mo. Ang swerte mo, Toy. Para kang nanalo sa loto. Di naman na mahalaga sa akin yun. Ang totoong panalo ko eh yung nakita ko ulit yung pamilya ko. Saka nung, may dumagdag pa. Yung cute kong pamangkin. Basta, Toy, magpakabait ka doon, ha? At sana lang, maalala mo pa ako. Nung naman, pwede ba kitang makalimutan? Laki-laki kaya ng utang na loob ko sa'yo. O paano? Aambunan mo pa rin ako. Kahit pa minsan-minsan. Hindi naman ako maselan eh. Kahit 500 lang, masaya na ako doon. Bahala na, Nong. Alam niyo yun, medyo nahiya pa rin akong humingi kay ate eh. Lalo na dun sa asawa niya. Bakit naman? Di ba, pamilya mo sila? Pera lang yun. Saka, mayaman naman sila. Kahit na. Medyo asiwa pa ako dun sa asawa ni ate. Tsaka, pati na rin kay Amber. Oh, akala ko ba kaibigan mo si Amber? Basta Nong, medyo masalimuot pa eh. Pero huwag kayong magalala, promise. Basta naman meron ako, bibigyan ko kayo eh. Huwag kayong magalala. O sige, para hindi ka na masyadong gabahin. Tapusin ko lang yung pag-iimpake ko eh. Sigurado kong naghihintay na rin sila ate sa akin eh. Nakita ko na yung bahay ni Tristan. Mahirap lang sila. Miserable yung lugar. Parang-parang yung bahay. Okay. Hatid mo na ako sa bahay. Ano? Sinundan lang talaga natin? I just wanna know where he lives. Tsaka na ako magpapakilala. At mamumulot ng ebidensya para wasakin si Lorena at ang pamilya niya. So come on, let's go. Dito ka muna, habang ginagawa pa yung kwarto mo. Ate, ito pa lang, kasing laki na ng bahay natin ito dati. Lalo tuloy akong naiiyak kay Kuya Wilfred. Kamahiya. Hindi naman tayo basta lang aasa sa kanila eh. May negosyo ako. Ate talaga? Grabe, big time ka na talaga. Sana nandito si nanay, no? Kung nandito yun, panigurado, pinagyabang ka na nun sa buong barangay. O baka kinakahiya na. Alam mo, Tristan, minsan naiisip ko. Mabuti na rin yun, no? Na bigla siyang nawala. Na nauna siya. Kasi hindi niya malalaman yung mga ginawa ko. Hindi sasama yung loob niya sa akin. Ate, huwag na nating pag-usapan yung mga nangyari dati. Mula ngayon, yung mga masasayang bagay na lang yung pag-uusapan natin, ha? Deal? Pwede to sa design. Yeah. We should have one. Good morning, Amber. Morning, Tita. Hi, Tito Stan. Hi, Manang Amber. What? Ay,
Si Grace nga po pala. She's one of the staff sa department ko. Hi, ma'am. Hi, Grace. Oh, siya. Hindi na namin kayo istorbohin. Aalis din kami. Shopping ko to. Ate, ang dami-dami ko pang damit. Aanin ko naman yun. Ipapon mo na. Luluma na ng mga damit mo. Tsaka tito ka, diba? Hindi ka naman lolo. Huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Tapos pagkatapos nun, susundin naman natin si Leah sa school. O siya, mauna na kami. Sige po, bye. Enjoy po kayo. Bye-bye. Bye-bye po. Bye. Bye-bye. Shop well. See you. Diba? Aray ko. You didn't tell me naman na your tito is so fine. What? Correction, hindi ko siya tito. Kapatid siya ng stepmom ko. Na-observe ko lang kaya tito. And ew, hindi kaya ako nakyukitan sa kanya. Baduy ng itsura. Baduy? Girl, that man is a delicious whole snack. I swear. Single ba siya? I don't know. And I don't care. Wala akong interes sa mga lalaking baduy pumorma tsaka walang ambisyon, no? Imagine, gusto siyang pag-aralin ni Dad, tapos ayaw pa. Super red flag. Anyways, change topic. Back to work. Tara, let's go. Can you check? Lorena Herrera? Sino to, sir? Pagbason mo mabuti, kamukha siya ni Carolina Astor. Sir, paano magkamukha? Sobrang luma nito, halos mabura na si Astor. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Tandang-tanda ko pa ang itsura niya. Ayun po si Carol, sir, oh. Store na! Hawig pare. Sobrang magkamukha. Sir, magbakasyon ka kaya muna. Para naman ma-detox ka sa kaso ni Astor. No, basta, search mo yung Lorena Herrera na yan. Pag may makita ka, i-report mo kagad sa akin. How's your shopping trip po, tita? Nako, napakarami namin nabili para kay Tristan. Ayun. Asan po siya? Nasa car, ate. Bad mood kasi si Uncle. Bad mood? Bakit? Paano ba naman kasi? Itong ate, pinilit gupitan ng buhok. Tapos, ang daming pinariling bago, di ba? O, ngayon, naninibago. Ayaw bumaba ng sasakyan. Bakit? Ano po bang itsura? Stan! Hoy, bumaba ka na dyan! Alam kong mukha kang tukmol, pero okay lang yan. Masasanay din kami. Uncle, baba na dyan! Yan ba ang mukhang tukmol? Gwapo-gwapo ng kapatid ko. Aray. Talaga, wala ka talagang pinagbago. Bully ka pa rin. Gwapo naman talaga eh. Hala ko, Nay, galit sa'yo si Uncle. Ako, masanay ka na anak. Ganyan talaga kami maglambingan nun. Halika. Ay, nako. In fairness, good looking nga.
Pero wala namang ambisyon. Binabasa mo na pala yung disciplinary memo sa'yo. Sukalat na pala. Pinagchichismisan niya na ako. Si boss na nagutos eh. 1 month suspended ka din daw. Nabasa mo na ba yung part na yun? I don't deserve this! Wala na akong pakialam. But this is war! Ate naman, parang ang mahal naman masyado nung bilhin mong mga sapatos sa damit. Pangbuwan ng sweldo na yun ng 2 tao eh. Buangal naman to. Huwag mo sabihin ayaw mo rin dun sa bago mong cellphone. Kung ayaw mo po, akin na lang po yung cellphone mo, Uncle. Uy, Lia, masyado ka pang bata para mag-cellphone. Ate, nanghihinayin lang naman ako sa pera mo. Tristan, iba na ang buhay natin ngayon. Kaya na natin bilhin lahat. Para sa'yo, tsaka kay Lia. Tsaka alam mo, okay na okay sa akin na ibigay sa inyong lahat. Okay na okay sa akin na gumastos basta para sa inyong dalawa ni Lia. Kaya ako mahihiya. Ito naman eh. Oo naman eh. So, how's Lorena holding up, pare? Na-trauma ba siya kay Ronnie? No. She's fine. Hindi naman basta-basta magigibayan dahil sa theatrics ni Ron. Buti naman. Alam mo, pare, I'm so happy for you. Finding a second chance after Joy. I know how hard that was. But a damn shame, pare. Deserve pa rin ni Joy ng justice. Diyos na ang bahala sa killer ni Joy. How convenient! The CEO's wife gets a free pass while I get that memo. Okay, pare. Mauna muna ako sa inyo. Bye. I helped you build this company. Pinaghirapan ko yung posisyon ko. Tapos ganito lang? Ronnie, you're not indispensable here. But your wife is? Ano nga ulit yung job title na binigay mo sa kanya? Head ba ng department ng mga boyfriend snatchers or just the CEO's shiny new toy? That's it! You're fired! What? Clear your desk. Now! Ronnie! Get out! Iyak-iyak mo dyan. God, ano ang ginagawa mo dito? Sorry naman. Hindi ko naman alam na dito ka pa nag-i-emote. Bakit? Boyfriend mo ba? Mommy ko yung iniiyakan ko. Sorry. Huwag ka na magalit. Sabi nga ni ate na matagal nang namatay yung mama mo. Hindi naman porket matagal nang patay ang mama ko, wala na lahat ng pain. Kasi every single day, dapat buhay pa siya. Dapat masaya pa kami gaya ng ate mo. But some monster took her from us. And that monster is still out there. Humihinga pa yung Carolina Astor na yon. Pero yung mommy ko hindi na. God! I hate her! Sana mamatay na siya. Sana mamatay na yung Carolina Astor sa pinakamasakit at pinaka-violent because she deserves it.
Sobra ka naman. Ano namang karapatan mong sumumpa ng ganyan eh, hindi mo naman talaga kilala kung sino siya? Saka isa pa, hindi mo naman alam kung ano talaga yung nangyari, di ba? Kaya hindi mo siya pwedeng husgahan ng ganyan. Bakit, Stan? Kilala mo ba siya? Kilala mo ba si Carolina Astor, ha, Stan? Sigurado ka? Na-check mong mabuti? Yes, sir. Walang hit. Walang criminal record sa files natin. Si Lorena Herrera. Sabi ko naman sa iyo, sir, mali kayo. Pwede ring alias lang niya yun. Alam mo, make sense kung magpapalit siya ng pangalan. Naniniwala ka ba talaga, sir, na si Carolina Astor ang pumatay? Ako kasi, sir, hindi eh. Paano mo naman nasabi yan? Paki ko naman doon sa taong yun. Ang akin lang, hindi mo naman talaga alam kung ano yung totoong nangyari, di ba? Kaya bakit mo siya huhusgahan? Malay ba natin kung hindi naman niya sinasadya yung pagkamatay ng mami mo? Kung hindi sinasadya, basag na basag yung skull ng mom ko. Ang sabi sa autopsy report, paulit-ulit na hirampas yung ulo ng mom ko. Anong hindi sinasadya doon? Ate, totoo ba yung sinabi ni Amber? Ilang beses mo raw hinampas-hampas yung ulo ni Joy dun sa bato? Huh? Hindi. Walang nangyaring ganun. Sinasaktan niya ako. Kaya natulog ko siya nang hindi ko sinasadya. Kaya siya nahulog sa batuhan. Pero hindi ko siya hinampas. Hindi ko siya inuntog sa bato. Walang ganun. Ibig sabihin ba nun, hindi ikaw yung pumatay kay Joy? Paano ba siya namatay? Paulit-ulit na pagbugbog sa ulo gamit ng isang matigas na bagay. Hindi ako yung pumatay kay Joy. Sino? Na-establish na natin, sir, na sa resort sila una nagkakilala ni Joy Santos. Nahanap na raw yung wallet ko. Sino pa lang nakapulot? Ako ho, ma'am. What's your name? Carol po. Carol. Brutal ang pagkamatay niya, sir. Paulit-ulit inumpog ang ulo niya sa batuhan. Halatang galit na galit sa kanya ang killer. Anong motibo ni Carolina Astor para magalit sa kanya? Wala. Kaya naniniwala ako, sir, na hindi siya ang killer. Tagal ko nagtago. Kasi naniwala ako na ako talaga yung dahilan kung bakit namatay si Joy. Kahit na hindi ko naman sinasadya. Kasi ayoko magaya kay nanay. Ayoko makulong dahil alam ko na kahit inosente ako, hindi nila ako papaniwalaan. Tapos ngayon malalaman ko na may ibang paraan kung paano siya namatay. Sa autopsy report, kailangan nating mahanap yun. Doon natin malalaman ang totoo. Kung hindi si Carolina Astor ang killer, bakit siya tumakas? Bakit pinagtataguan niya ang batas? Sir, baka natakot lang yung makulong. Yun lang yun. Hindi tumatakbo sa batas ang taong inosente, Ramos. Kukuha yan ng abogado. Lalaban sa korte. Yung ginawa ni Carolina Astor, tumakas siya sa batas. Guilty yun. Ate, ano bang itsura ng autopsy report? Oo nga. Kahit ako, hindi pa ako nakakita ng ganyan. Hindi ko naman alam kung anong hinahanap ko. Hirap. Basta isa-isayin niyo lang lahat ng mga papel na makita ninyo. Sigurado ako nandito yun. Hindi basta itatapon ni Wilfred yun.
Anong hinahanap niyo? Magandang hapon. Good afternoon po. Ano po yung sa atin, ma'am? Yung record ng bakuna ni Lia, kailangan kasi sa school eh. Hindi ko maalala kung saan ko nilagay. Sige lang. Love, may kakwento sana ako sa'yo eh. Ano yun? Si Ronnie, tinanggal ko sa kumpanya. Sobrang pikon na ako sa behavior niya eh. So, tinanggal ko na siya at inayaan ko muna yung assistant niya mag-take over sa department niya. Eh, ako na naman nasisisihin nun. Kaibigan po ko ni Tristan. Ako po si Jenny. Hindi na po dito nakatira si Tristan. Andun na po siya sa... Sa atin niya. I know. Pero kayo po talaga yung sadya ko dito. Ma'am, maupo muna po kayo. Pasensya na po. Hindi na. Okay lang. Kaano-ano niyo po si Tristan? Kamag-anak? Ha? Ano naisipin yun? Wala naman siya magagawa sa'yo eh. Okay? Sige, maiwan ko muna kayo. Magpapalit lang ako. Halika. Hindi. Sige. Masipan natin mahanap natin yung documents ni Lia. Alam niyo, bilisan na natin, ha? Bago sila makahalata. Hindi po. Kinupkup ko lang po siya noon. Kasi nagkahiwalay sila nung ate niya, right? Alam niyo po ba yung rason kung bakit sila nagkahiwalay? Sure naman po kung nakwento na ni Tristan sa inyo. Bakit po gusto niyo malaman? At ano po talaga yung sadya niyo sa akin, ma'am? Gusto ko pong malaman lahat ng alam niyo tungkol kay Tristan at sa kapatid niya. Bakit po interesado ka sa buhay ng magkapatid? Para saan po? Kuya, yung bahay niyo sira na. Di walang electric fan kaya mainit. Pero ako pong bahala sa inyo. Nakita ko na. Jocelyn Santos. Ano yung nakasulat dyan? Severe cranial trauma. Multiple impacts to the occipital bone. Consistent with repeated blunt force. Fracture suggests that the victim's head was slammed multiple times against a hard surface, likely a stone or rock. Laceration match uneven jacket edges. Anong sabi? English kasi hindi ko naiintindihan. Tama yung sabi ni Tristan. Hindi nga ako yung pumatay kay Joy. May ibang pumatay sa kanya. May ayuda kayo sa akin. Basta kwentuhan niyo lang ako tungkol kay Tristan, lalo na sa kapatid niya. Ang laking pera na ito, ma'am. Kahit siguro, kaluluwa ko eh. Mabibili niyo na. Alam mo, kuya, ang cute mo talaga, no? Pero hindi naman ako interesado sa kaluluwa mo. Magpapakwento lang ako. Bakit po kayo interesado sa buhay ng magkapatid? Para saan po ba talaga, ma'am? Alam mo, Manong, sa totoo niyan, malaki ang galit ko sa kapatid ni Tristan. Malaki yung atraso sa akin ng babaeng yun. Kaya naghahanap ako ng mga impormasyon na pwede kong gamitin laban sa kanya. Ako, ma'am. Hindi po ganyan yung pagkatao ko eh. Saka parang anak na yung turing ko kay Tristan. Hindi ko siya kayang tradorin. Pati na yung ate niya. Ayaw mo na malaking pera? Pero, ma'am, kailangan ko po ng pera.
then start talking. Ano gagawin ko? Kailangan ko ba sumuko sa mga pulis? Sasabihin ko sa kanila na inosente naman ako. Ate, kukulong ka pa rin nila. Lalo na't hindi pa nahahanap kung sino talaga yung pumatay. Paano mahuhuli? Si ate nga yung piniprimap nila. Si Wilfred. She had it coming, Dad. Kaya I can't blame you if you-fire mo siya. Bakit pa kasi ganun yung ugali ni Tita Ronnie? I don't know. Hindi ko alam why she's acting so selfish. Acting like a kid. She's so immature. And a goddamn liar. And she thought I wouldn't notice. Kaya hindi ko siya sineseryoso eh. Because I always notice. Guess you've got a sixth sense for BS. Kaya ikaw, Amber, ha? Maging mapanuri ka sa mga taong pinapasok mo sa buhay. Don't tolerate these types of people. Ayun yung mga manloloko, mga sinungaling. You need to cut them out like cancer. Sabihin ko na kaya sa asawa ko. Total inosente naman ako eh. Sa palagay mo, hindi magagalit si Wilfred pag nalaman niya nagsinungaling ka? Pag nalaman niya hindi ka talaga nagsabi sa kanya kung sino ka? Sabihin na niloko ko siya. Na hindi ako naging totoo. Ay, Diyos ko. Kaya inosente ako o hindi, may iipit pa rin ako. Ate, kailangan muna nating mahanap kung sino ba talaga yung pumatay doon sa Joy na yun. Kaya alam mo, manahimik ka muna. Kailangan tayo lang muna ng tatlong nakakaalam nito. Lagot? Bakit? May pinagsabihan ka ba? Sabihin mo na sa akin lahat ng alam mong sikreto tungkol kay Lorena. Lorena? Sinong Lorena? Lorena! Yung kapatid ni Tristan, di ba Lorena yung pangalan niya? Hindi po. Iba po yung alam ko. So, nagsisinungaling lang siya all this time? Oh, so this is getting so exciting! Dali, sabihin mo na sa akin, ano yung tunay niyang pangalan? Go, tell me! Kanino mo kinuwento yung tungkol sa akin? Ate, dun ho sa Manong, nakumupkup sa akin. Nakwento ko sa kanya lahat dati. Basta naman, bakit mo kinuwento? Ate, ang hirap namang suluhin ng problema. Mapagkakatiwalaan naman yung si Manong eh. Kahit naman ganun yun, mabait yun. Di ako tatablahin nun. Kahit na. Sana hindi mo pa rin sinabi, Iko. Lalo na tungkol sa akin. O ito, dagdag mo, para ganahan ka magkumpisal. I knew it. Una pa lang, wala na akong tiwala sa pagkatao niya. Kasi yun naman pala, fake naman pala siya. Ang dami niya naloko First yung husband ko. And then si Wilfred. So come on, sabihin mo na sa akin, ano yung tunay niyang pangalan? Tell me! Manong, tell me, dali! Anong kulang pa ba yung binigay ko? Kailangan ko pa bang dagdagan? Sabihin mo na sa akin, now na! Carol, ma'am. Carol? Anong apelyido niya? Sumama ka na kasi sa akin. Ayoko nga. Puro lalaki kayo dun, no? Sana nga, Eh kung hindi na ako umalis, mas gawa tayo ng baby. Tara. Kaba, tumigil ka nga, Ito naman, Will?
Kung kunwari, meron akong ginawang kasalanan sa'yo, papatawarin mo ba ako? Depende. Kung cheating, nako, endgame na. Ano naman gagawin sa'yo yun? Siguro, kunwari, meron akong nililihim sa'yo, ganun. Meron nga ba? Kunwari nga lang. Di ba betrayal and dishonesty din yun? Same lang ng cheating yun. So, hindi mo ako papatawarin? Depende talaga sa bigat ng kasalanan mo eh. Kaya, dapat magkasundo tayo. No lies, no deceit, no secrets. Okay? Ngayon lang. Si Dennis na ako sa work. Sige lang ba? Ano na ako? Dennis? Oo, sige. On the way na ako. So, nakapag-isip ka na ba? Nakapag-isip tungkol saan? Kung mag-aaral ka ulit. Bakit ba, ano ba sa'yo kung mag-aaral ako o hindi? Wala. I just want you to be okay. Gusto kong maging successful kang tao. Teka. Tingin mo ba pabigat ako sa bahay na to? Hindi naman ganun yung ibig ko sabihin. Bahala ka na nga. Sinubukan ko lang naman po siyang tanungin para makuha yung reaksyon niya. Hindi niya matanggap, ano? Sasaktan po talaga siya eh. Pagagalit sa akin. Siguro mas maganda wag mo na munang sabihin sa kanya. Kung anong hindi niya alam, hindi siya masasaktan. At hindi rin masisira ang pagsasama niyo. Damn if I do, damn if I don't. Alam niyo, okay lang naman po sa akin na magalit sila Wilfred eh. Sana lang po wag silang masaktan ng sobra. Lalo na po si Wilfred. Hindi ko po yata kakayanin yun. Manong, hello? Tristan. Bakit po? May kasalanan ako sa'yo eh. Manong, ano ho yun? May nagpuntang babae dito kanina. Jenny raw ang pangalan. Kaibigan ka daw niya. Jenny? Wala ho akong kaibigang Jenny. Bakit? Ano daw po bang kinailangan niya sa inyo? Nagtatanong siya tungkol sa ate mo eh. Gabi na. May bisita ka pa? Anong sabi niyo? Sorry, Tristan. Binigyan ako ng pera eh. Nabanggit ko na Carol ang pangalan ng ate mo. Manong naman. Bakit niyo sinabi? Baka pulis pa yun. Teka, sandali. Ate? Ate! Ate? 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 Kamusta ka, Lorena? Are you still pretending to be someone you're not?
lakas din naman ang loob mong pumunta pa dito. Kahit na sinusuka ka na ng mga tao. Ikaw ang isusuka nilang lahat kapag nalaman nila yung totoo. Plastic queen ka. Yes. Oo, girl. Alam ko na lahat ng sekreto mo. Fake ka. Manloloko at sinungaling. Anong pinagsasasabi mo? Huwag ka na nga magmaang-maangan, Lorena. Alam ko na nga ang lahat. Alam ko na ang nakakahiya mong nakaraan at ang totoo mong pangalan. Hindi ikaw si Lorena Herrera. Gawa-gawa mo lang yun. Ikaw si Carol. Yun ang totoo mong pangalan. I thought mamaya ka pa, Dad. Minsan mo na nga lang makasama si na Tito Dennis, oh. Bakit uwi ka na? Nagiinom mo kasi sila. Ayokong umuwing lasing, baka magalit ang tita mo. Actually, can you ask her kung anong gusto niya food? Ipapa-take out ko dito. Okay, good boy. See you! Okay, see you. Anong Carol ba pinagsasabi mo? Wala ko alam dyan. Ronnie, nababaliw ka na. Huwag ka na nga umarte, Lorena. Hindi ka believable. Asan si Wilfred tsaka si Amber? I need to talk to them. Ma'am. Ano ba? Huwag niyo nga... Mawalang galang ako, pero hindi kayo pwede pumasok dito. Hindi pwede. Pwede ako pumasok dito. Ano ba? Aray ko, huwag ka namang gulo, please. Ako si Lorena, hindi ko alam kung ano pinagsasabi mo. Anong di mo alam ano pinagsasabi ko? Sinungaling ka! Ikaw si Carol at isa kang kriminal! Ano ba? Gian! Pwede ba huwag ka manggulo? May importante akong gerang pupuntahan. Ano na naman ba to, Ronnie, ha? Hindi ka ba napapagod sa gulo? Sila ang unang nanggulo. He stole what was mine. Then he led me on and threw me away. Kaya umanda sila sa akin. At mawiwindang talaga si Wilfred kapag nalaman niya lahat ng kasinungalingan at masamang ginawa ng asawa ng Peggy. May pinatay ka, di ba? Di ba? Aminin mo. May pinatay ka, kaya dapat malaman to ni Wilfred at Amber. Kaya bitawan niyo ako, sasabihin ko sa kanila. Ano ba? Ate Janalyn, si Tito Lorena nasa taas po ba? Ay, wala na sa labas kasama si Ate Pilar. Sige. Tigilan mo na ako, Ronnie. Pangatawa mo na. Hindi ako kriminal. Umalis na kayo dito. Hindi ako mamatay tao. Ma'am, sama na. Tama na, tumulog tayo. Ata? Manang Pilar? Ronnie, ko ano man ang kasalanan ko sa'yo, I'm sorry. Pero please, huwag mo naman sirain yung pamilya ko. Pamilya, puro kasi nung Ano ba? Magpapanggap doon? Ha? You're a criminal? Hindi totoo yan. Hindi ako masamang tao, Ronnie. Huwag ka na nga mag-deny. Ha? Hindi mo deserve maging masaya habang tinatago mo yung totoong identity mo as Carol Bundy. Carol Bundy? Ano? Maang-maangan ka ba na ikaw talaga si Carol Bundy? Ha? You're a despicable murderer. Tumatawa ka pa talaga? Ha? Makukulong na yung kapatid mo. Teka, sino? Carol Bundy? Di ba yun yung serial killer sa Amerika? Di ba? Andali check ko yan, re-research ko yan. Ako, Manang Pilar. Napapanood ko yung mga serie ng mga serial killer sa Amerika eh. Isa na dun yung... Sino? Carol Bundy? Stop bluffing! Hindi niyo ako maluloko. Tayin muna natin yung ebidensya na talagang mali ka.
Totoo nga. Totoo. Totoo. Serial killer nga. Sabi na nga yan. Ano yan? Sino ho ulit yung kriminal na hinahanap niyo? Pakiulit? Si Bundi. Tita Ronnie? Ano pong ginagawa niyo dito? Hindi po ba bawal kayo pumunta dito? Hindi ba talaga kayo natatakot sa restraining order? Paano kung kasuhan talaga kayo ni Daddy? Amber, I was just... Pumunta siya dito para guluhin na naman ako. Sige po, tatawag po ako ng polis. Carol. Magbago ka man ng pangalan, mahahanap pa rin kita. Amber, wag na. Ronnie, umalis ka na lang dito. Bago ka pa abutan ng asawa ko, lalo ka lang mapapahiya. Amber, Tristan, pumasok na tayo sa loob. Halika na. Sigurado po kayo? Oo. Sa susunod kasi, pag susugod ka sa gera, siguraduhin mo mag-research ka muna. Ayan, tuloy. Gusto mo bang puntod naman ang i-research sa cemetery soon? Sinungaling yung matandang yon! Pinagtripan niya ako! Akala nyo siguro naka-jackpot siya sa akin. Oo, inaamin ko na nabanggit ko yung pangalan ng ate Carol mo. Pero binawi ko din kaagad. Ako, salamat talaga, Manong. Kinabahan talaga ako kanina eh. Akala ko nilaglag niyo na kami ng ate ko. Hindi ako traitor na kaibigan, Tristan. Pineperahan ko lang talaga siya. Naniwala siya sa akin. Eh, tatanga-tanga naman yun eh. Manong, hindi Jenny ang totoong pangalan nun. Satanas talaga yung pangalan nun. Tristan, baka balikan siya ni Ronnie. Hindi sila pwede mag-usap ulit. Akin na. Manong, kausapin na kayo ni ate. Manong, ito po yung kapatid ni Tristan. Manong, maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa kapatid ko. Tatanawin ko po yan habang buhay. Hindi na kailangan. Tinuring ko ng parang anak niya si Tristan. Kaya nga ho nag-aalala ako para sa inyo, Manong eh. Baka ho balikan kayo ni Ronnie. Lalo na ho, niloko niyo siya at pinerahan. Manong, kilala ko po yung pagkatao nun. Baka ho idemanda kayo nun. Paano gagawin ko? Huwag ho kayo mag-alala. Ako hong bahala. Hello, Miguel. Ano update? Na-research ko na kung sino si Lorena Herrera. Good. Sabihin mo sa akin lahat ng nalaman mo. Manong! Buksan mo to! Laki ng atraso mo sa akin! Hoy! Manong! Buksan mo to! Pinirahan mo lang ako! Ikaw talaga! Mali-mali yung impormasyong binigay mo sa akin! Buksan mo to! Ayaw mo talaga, ha? Bubuksan ko to sa kayot sa gusto mo! Laki ng atraso mo sa akin! Buksan mo to! Hoy, anong ginagawa mo dyan? Nasaan yung matandang nakatira dito? Si Manong Joe? Oo, yung Manong Joe na yan, pinirahan ako noon! Ang laki ng atraso sa akin noon, nasan siya? Wala na siya dito! Lumipat na siya ng natitirahan! Sinabi ba niya kung saan? Hindi niya sinabi. Nagtataka nga ako kung bakit siya lilipat eh. Kaya pala, may tinatakbuhan! Check mo na ba si Manong?
Kaka-check-in niya lang daw sa motel. Eh, nagpapa-refund mo. May utang daw tayo sa kanya. Ganito, puntahan mo siya bukas. Papadalan kita ng pera. Ihanap mo siya ng marerentahang bahay. Kahit magkano, wala akong pakialam. Oh, bakit di ka makakibo? May problema na naman ba tayo? Hindi. Iniisip ko lang naman natin na kailangan ba talaga natin gumastos para lang mailing si Ronnie sa kanya? Wala tayong choice. Kasi naman magkausap na naman sila ni Ronnie. Baka mamaya i-pressure siya nun o takutin siya tapos mapilitan si Manong sabihin talaga yung totoo. Ayaw natin yun. Kaya hayaan mo na. Hindi ka ba naaasiwa na, ate? Kailangan na natin gumastos para lang itago yung totoo. Namimiss ko lang yung dati nating buhay, ate. Wala tayong tinataguan. Wala tayong kinakatakutan na katotohanan. Bakit pa tayo umabot sa ganito, ate? Nakakainis talaga! That poor, old, ugly, illiterate man just played me. Napahiya tuloy ako kina Lorena. Ikaw naman kasi. Hindi ka muna nag-check. Malay ko bang pagtitripan ako nung matandang yun? Sa dami ba naman ng pangalan na iimbentuhin, no? Carol pa talaga? Why? What's with that name? Nakalimutan mo na ba? Na Carol din yung pangalan ng suspected killer ni Joy Santos. As in Carolina Astor. Hiyang-hiya kaya ako sa sarili ko. Patong-patong na yung kasalanan ko sa Diyos, sa asawa ko, kay Amber, sa sarili kong anak, sa lahat ng tao na naniniwala na ako si Lorena Herrera. Pero wala akong choice. Ano magagawa ko? Sisirain ko ba yung buhay na meron ako ngayon? Kakayanin ko ba na malaman ni Wilfred ang sekreto ko? Ano bang gusto mong gawin ko? Gusto mo ba sumuko na lang ako sa mga pulis? Gusto mo ba aminin ko na sa kanila lahat ng mga kasalanan ko? Para lang matakasan ko na yung pagiging akusada ko? Ate, hindi. Sorry. Sorry, ate. Kakampi mo ako dito. Dalawa tayong magtatago ng sekreto mo. Dalawa rin tayong maghahanap dun sa totoong pumatay sa Joy na yun para malinis na natin yung pangalan mo, okay? Kaya ate, tahan na. Huwag ka na umiyak. Sorry. Sa bagay, 10 years ago na naman yun. Pero tanda ko pa rin yung pangalan ng killer. What a coincidence, di ba? Na Carol ang binigay niyang pangalan sa'yo. Sabihin mo na sa akin lahat ng alam mong sikreto tungkol kay Lorena. Lorena? Sinong Lorena? Yung kapatid ni Tristan, di ba Lorena yung pangalan niya? Hindi po. Iba po yung alam ko. Coincidence nga lang ba talaga? Ikaw si Carol at isa kang kriminal! Ronnie ko, ano man ang kasalanan ko sa'yo, I'm sorry, pero please, huwag mo naman sirain yung pamilya ko. O may tinatago talaga si Lorena? 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 Oh, ang aga mo naman umuwi. Namiss kita eh. At Tristan, bakit nakalak yung pintuan? Sekreto ba yung pinag-uusapan niya? Nakalimutan lang namin. Hindi namin napansin na lock pala. Alika, magbihis ka na.
Wilfred. Nauna ka na sa office. I fired you already, didn't I? Look, Wilfred, I'm so sorry. You know, Ronnie, huli na ang sorry mo. You have no business here, kaya umalis ka na. Wait, Wilfred, please. Give me another chance. Hindi na ako magdadrama. Hindi na ako magiging OA, at saka hindi na ako manggugulo. I swear, I won't make a scene. You know what? Pinag-iisip ako na isang araw. Nabigyan ka pa na isang pagkakataon. Until something happened last night. Amber told me everything. Na nagpunta ka na naman kagabi sa bahay namin. And you have the nerve para sugurin at awayin ulit ang asawa ko? Ano bang problema mo? Ganito kasi. You know what? I don't even know why I asked. I don't want to hear your petty grievances, mga palusot mo. So from now on, you're not only banned from this office and banned from our house, I'm cutting you off from our lives. So stay away. And don't ever contact me again. Umalis ka na. Magpatawag pa ako ng pulis. Ate Janalyn, asan si Tita Lorena? Ewan ko. Baka nasa impyerno. What? Ang pangit ng joke mo, ate, ha? Di naman kasi joke yun. Di ba yung masasamang tao sa impyerno talaga napupunta? What's with you? Pagalitan ka ba ng tita kaya ganyan ka? Ayoko madamay sa gulo. Pero kung ako sa'yo, mag-iingat ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Kasi minsan, akala mo kilala mo na sila. Pero sa totoo, hindi pa pala. Kaya mag-ingat ka. Ano ba? Dito. Ow! You better leave, Ronnie. Baka makita ka ni Boss na nandito ko pa rin. To hell with him. And to hell with Lorena too. I swear she won't get away with this. Hindi ako papayag na tinatrato nila akong parang basura. Ronnie, don't hate me for saying this. Pero ano pa bang magagawa mo, ha? Siya ang asawa. Tapos na yung laban. Sa tingin mo ba talaga habulin ko pa rin si Wilfred? Pagkatapos niya akong tratuhin ng ganun? No. Ang gusto ko lang ngayon, masira silang dalawa ni Lorena. Ano yun? Sila lang yung masaya, tapos ako hindi. Hindi ako papayag. Dapat sama-sama kaming miserable. And I'll dig up Lorena's dirty, ugly secrets. Just wait. Paano kung wala kang mahanap? Imposible. Lahat ng tao may dumi. And whatever that is, nararamdaman ko. Yun lang yung kailangan ko para masira si Lorena at si Wilfred. Tita, napagalitan niya po ba si Ate Janalyn? Hindi. Bakit? Kung ano-ano po kasi yung pinagsasabi niya eh. Bakit? Ano sinabi? Never mind. Baka may period lang. Amber, ano ba sinabi? Wala yun, tita. Nonsense lang yung pinag-usapan. Alis na po ba kayo? Sabay na po ako, kunin ko lang yung gamit sa taas. Sige. Anong mag-iingat ako? Kanino? Ba't nga sa magkapatid, kay Ma'am Lorena at sa kapatid niya? Bakit mo nasabi yun? Basta huwag mo akong susumbong, ha? Oo, ano nga yun? Naniwala ka sa hindi. Masamang tao yung magkapatid na yun. Lorena, may naghahanap sa'yong lalaki sa labas. Sino raw? Hindi nagpakilala eh, pero importante daw. Sige, sandali lang po Sige. Hala ka? Bakit mo sinasabi yan? Basta may alam ako. Pero hindi ko sasabihin kung ano. Basta may alam ako. Ha? Excuse me. Kayo yung naghahanap sa akin? Magandang araw po.
Arnold Santiago, investigator sa kasong pagpatay kay Mrs. Jocelyn Joy Santos. Ang lamig ng kamay ninyo, ma'am. Okay lang po ba kayo? Sorry po. Masama ho kasi yung pakiramdam ko eh. Pasensya na po. Nice to finally meet you. Kayo na pala ang bagong Mrs. Santos. Mabuti naman naka-move on din si Mr. Santos sa pagkamatay ng asawa niya. Ano bang kailangan ninyo, sir? Wala ho kasi yung asawa ko eh. Mas mabuti po siguro bumalik na lang po kayo ng ibang Okay lang po kung wala po si Mr. Santos. Kayo po talaga ang sadya ko. Sir, ano ba talagang kailangan ninyo? Konting interview lang po. Taga saan ho kayo? Taga dito ho. Obvious naman po. Palabiro din pala kayo, ma'am, ano? Pero alam niyo naman kung anong ibig kong sabihin. Saan po kayo nakatira noon? Saan po kayo galing? Bakit nga ho? Siguro naman ho, may karapatan akong malaman kung para saan po to. Baka po mamaya kung saan niyo po dalhin yung impormasyon ko. Hinahanap ko pa rin po kasi yung killer ni Mrs. Joy Santos. Matagal na kasing nagtatago si Carolina Astor. Siguro familiar po kayo sa kasong ito dahil asawa niyo si Mr. Santos. Alam niyo po bang hindi pala medyo. Kamukha mo yung suspect. Di ba kakatuwa na yung taong pumatay na dating asawa ni Mr. Santos, kamukha ng asawa niya ngayon? Patong-patong na yung kasalanan ko sa Diyos. Sa asawa ko. Kay Amber. Sa sarili kong anak. Sa lahat ng tao na naniniwala na ako si Lorena Herrera. Pero wala ako sa isa. Ano magagawa ko? Sisirain ko ba yung buhay na meron ako ngayon? Kakayanin ko ba na malaman ni Wilfred ang sikreto ko? Ano bang gusto ng kapo ko? Gusto mo ba sumuko na ako sa mga pulis? Gusto mo ba aminin ko na sa kanila lahat ng mga kasalanan ko? Para nang matakasan ko na yung pagiging akusada mo. Marami naman ho talaga akong kamukha. Minsan nga po napagkakamalan po ako ibang tao eh. Pero, di ba po ganun naman po talaga? Meron po tayong mga kahawig pero hindi naman po natin sila kaano-ano. Kung hindi ka talaga konektado kay Astor, bakit hindi mo sabihin kung taga saan ka? Saan probinsya ka galing? Sino ba talaga yung bisita ni ate? Alam mo, yan din tanong ng ate mo. Pero hindi nga kasi sinabi kung sino siya. Kaya hindi ko alam. Under investigation po ba ako, sir? Kung oo, para saan kaso ho? Kasi I think it's best if you talk to my lawyer. Tsaka, sir, hindi po ba harassment itong ginagawa ninyo? Officer Arnold Santiago? Harassment? Ma'am, nagtatanong lang po ako. Pero tama ho ba ang taong tinatanong ninyo? Kasi sa pagkakaalam ko ho, 10 taon na ho itong kasong to pero wala pa pong nangyayari. Sana nga po, mahuli ninyo at makulong ninyo kung sino ang killer. Para sa kapakanan ng pamilya ni Joy. At para sa mga taong wala namang kasalanan. Pero pinagsususpetsahan ninyo. Bakit ka ba natatarang dyan? Manang Pilar, alam niyo naman ho, hindi kami basta-basta dapat nagtitiwala, di ba? Kinakausap naman ng ate mo eh. Baka naman safe. Ano pong meron?
Kasi to, curious kung sinong kausap ng ate niya. Ha? Asan sila? Ba't hindi mo lapitan? Ha? Hindi ko naman sinisilip. Basta okay na. Okay. See you around. Bye, Madam Pilar. Mahahanap ko rin ng killer. Ma'am, salamat po sa oras ninyo. Who was that, tita? Parang familiar yung face niya. Naliligaw. Natatanong ng direksyon. I see. Tara na pa. Amber, medyo sumakit kasi yung ulo ko eh. Hindi na lang muna ako papasok. Magpapahinga na lang muna ako. Sige po. Inom po kayo ng medicine, ha? Alas na po ako. Take care po. Sabi ka nga sa akin, kaya ka ba nabubulol? Dahil naghahanap ka ng irarason o dahil nagagandang ka kaya? Uy, Manang Pilar, marinig naman kayo. Ay, hindi ka nag-deny. Sabi ko na nga mo eh, nagagandang ka sa kanya. At totoo naman. Sir, ba't ka huminto? Sigurado na ako ngayon, Ramos. Si Carolina Astor yun. Anong ebidensya mo, sir? Hindi mo ba nakita yung Lorenang yun? Magkamukha sila ni Astor. Tsaka, bakit hindi niya masabi-sabi kung taga saan siya? Halatang halata. Ayaw magpa-trace. Guilty. Si Astor talaga siya. Ate, bakit? Dumating yung pulis. Si Santiago, yung dating gustong humuli sa akin. Siya pala yung bisita kanina. Ate, buti na lang hindi ako lumabas. Ako, lagot talaga tayo ng kapag nakita tayo magkasama. Bakit daw ba? Anong kailangan niya sa'yo? Tristan, alam na niya. Ewan ko, alam na yata niya eh. Alam na niya na ako si Carolina Astor. Hindi sapat ang haka-haka lamang. Kailangan pa rin natin ng matinding ebidensya. Isa pa, kung si Carolina Astor ngayon, bakit pa siya lalapit sa pamilya ni Wilfred? At take note, sir, nagpakasal pa. Hindi gawain ng mga kriminal yan, sir. Kadalasan, lumalayo sila sa pamilya ng biktima. Ate, baka naman mali ka. Kasi 'di ba kung alam na niya, 'di ba, sana hinuli ka na niya kagad. Tristan, alam na niya. Nararamdaman ko kung paano niya ako tanungin. Kung paano niya ako tingnan ng mabuti. Paano niya ako hinuhuli sa tingin. Parang pilit niya ako pinapaamin. Tapos Tristan, bilangkit pa niya na kamukha ko doon si Carol. Hindi mo rin masasabi. Marami tayong kaso na pamilya mismo ang #1 suspect sa mga krimen. Malay mo, baka nakipagkuntsaba siya kay Wilfred para patayin si Joy Santos. Ate naman kasi. Ba't naman kasi sa dami ng pera mo, di mo naisip mo papalit ng mukha? Tristan naman. Napapatawa ka ba? Ate, sorry. Naisip ko lang. Pero 'di ba, uso naman yun ngayon. Mano man lang nagpabago ka ng konti sa mukha mo, 'di ba? Sana nga ginawa ko yun. Kasi di ko na alam yung gagawin ko ngayon eh. Everything is possible sa mga krimen. Everyone's a suspect. Sir, bakit hindi mo lang iniwan sa Mindoro yung mga kaso na yan? Total, dito ko na rin ma-assign sa Maynila eh. Dapat iba na ang inaasikaso mo. I'm sorry to say, sir, cold case na talaga ang kasong yan eh. Nung kaharap ko si Santiago kanina, basta hindi ko alam kung paano ko kinaya yun, pero pakiramdam ko parang di ako makahinga. Ang hirap.
Ang hirap-hirap. Mahirap bitawan ng kasong to, Ramos. Ito lang ang kaso na hindi ko na-solve sa 20 years kong pagserbisyo bilang pulis. Iyoko lang na malusutan ako. Kaya dapat mahanap ko na yung ebidensyang sinasabi mo para mapakulong ko na yung kriminal na yan. Ate, tahan na, ha? Tristan, ayoko makulong. Ayoko mawala ko nung meron ako ngayon. Buo na yung pamilya. Andito ka na, magkasama na tayo. Ayoko mawala sa akin to. Ayoko malayo ako sa inyo. Ate, ha? Ate. Tahan na. Hindi ka makukulong. Hindi. Kasi hindi naman din ikaw yung pumatay, di ba? Pero sa mata ng pulis na yung Tristan, ako yung killer. Kitang-kita ko. Iniisip niya ako yung killer. At hanggat sa hindi natin nahanap kung sino ba talagang pumatay kay Joy, Tristan, ako yung madidiin dito. Ako yung makukulong. Para sa mga tao, ako yung masama. Tristan, paano kayo? Paano si Wilfred? Si Leah? Ang bata-bata pa na anak ko. Kawawa naman yung anak ko. Ayoko lumaki si Leah na nasa kulungan yung nanay niya. Higit sa lahat, Tristan, ayoko lumaki siya nang wala ako sa tabi niya. Ayoko mawala kayo sa akin. Ate, ka mag-alala. Huwag ka naman problema. Gagawa ko ng paraan. Paano? Basta hindi ko hahayaan hulihin ka at ikulong ka ng pulis na yon. Paano, Tristan? Anong gagawin mo? Wala ka. Tristan, sandali! Tristan! Pare, I heard nag-abot daw kayo ni Ronnie kanina sa lobby. Ewan ko ba? You know, I admit, dati naman nang may tapang at pangal si Ronnie. But I never knew she could be this difficult. Ginugulo niya ako pati ang pamilya ko. Kung nandito lang sana si Joy, sigurado ako magagalit yun at makakarinig si Ronnie sa kanya. Pare, alam mo naman may bago akong asawa, no? So please, don't mention Joy's name so recklessly. Walang issue yan kay Lorena, pero pare, maging maingat sana tayo. Sorry, pare. Pero sana makuha pa rin ni Joy ang hustisya. You always say that. Pareho naman tayo ng gusto eh. Pero sa baga ng usad ng kaso, I doubt makukuha pa rin ng justice for Joy. Sigurado ako, pare. In the end, makukuha pa rin ni Joy ang hustisya. Okay, pare. Go ahead. Manong, pinabibigay ho ng ate ko para may magamit kayo sa malilipatan niyo. Sabi sa atin mo, maraming salamat ha. Sensya na, Manong, ha? Hindi ko muna kayo masasamahan. May hahantingin pa kasi ako. Sino naman yung hahantingin mo? Yung pulis ho na humuhuli kay ate. Eh, kabisado ko naman kung saan ko siya huli nakita. Eh, malamang malapit lang din doon yung presinto niya. Bakit mo siya hahantingin? Para tigilan niya na ho si ate. Well, Tristan, bata ka pa. Pag-isipan mo muna. Gusto mo bang sirain yung buhay mo? Tagal nang sira, Manong, dahil sa kanila. Tama si ate. Ngayon lang ulit kami nagkasama kaya dapat wala nang makapagpahiwalay sa amin.
Ano bang alam mo, Janeline? Bakit sinasabi mong masamang tao si Ma'am Lorena as si Sir Tristan? Eh, mukha naman silang mabait. Hoy! Wala sa mukha yun, no? Di ba nga sabi nila, si Lucifer yung pinakagwapong anghel ng Diyos? Oh, kaya huwag ka magpapaniwala sa itsura. Ano ba yun? Ate Jeneline, siguro i-ref mo na lang yung pagkain kapag ka lumamig. Pasensya na, wala lang talaga akong ganang kumain ngayon eh. Teka, kayo ba kumain na? Yes, ma'am. Okay, good. Sige, pagkatapos niyo po dyan, magpahinga na lang din kayo. Wala naman tayo masyadong gagawin ngayon. Sige po. Yan pa yung masamang tao, eh ang ayos-ayos ang trato nila sa akin. Alam mo, feeling ko, pa-imbento ka lang, pa-issue ka lang. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta ako, mag-iingat ako dyan sa magkapatid na yan. Kasi may malakas silang sekretong tinatago. Paano, Ramos? Mauna na ako. Ikaw nang bahala. Pag ano biyahe Kasi asikaso na lang yung complaint ni nanay sa palengke kanina. Nasa mesa ko yung file. Mauna ako. Okay. Ay, naku pa tinatawagan, hindi naman sumasagot. Alam mo, kahit anong tawag mo dyan, kung ayaw kang sagutin, hindi mo talaga makakausap. Takot ako sa plano niya eh. Sana umuwi na lang siya. Ay, naku. Tama na yan. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Halika na. I want you gone, Lorena. Maglaho sa buhay ni na Wilfred. Lorena! This is for kicking me out of this house. This is for kicking me out of the office. And this is for kicking me out of Wilfred's life! Hey! Ano nangyari? Bakit ako tulala ka dyan? Ini-imagine ko lang kung gaano kasarap sugurin at sakta ng babaeng yan. And I think I should just do it. Don't you dare, Ronnie. Gusto mo bang mareklamo na naman, ha? At isa pa, hindi ka mapapatawad ni Wilfred kung sasaktan mo yung asawa niya. So come on, let's just go home. Nagmumukha lang tayong stalker dito. Bumalik ka bukas dito, Gian. Ask around. Find out something about that witch. Ano? Bakit ka naman gagawin yun? Ano ba? Banned and may restraining order ako, di ba? Pero ikaw, you're free to go near them. Tsaka binabayaran kita, di ba? Kaya ikaw ang kumuha ng ebidensya para sa akin. Do it for me. I'll pay you whatever way you want. Tristan. Love, sabi ni Amber, mas mapa rin pakiramdam mo. Huh? Ano ka lang ba? Oo. Umokay naman ako kaagad. You sure? Hindi ka kasi pumasok eh. I mean, not that you're required to come in every day. Sorry. Wilfred, pwede ba akong magtanong tungkol dun sa kaso ni Joy? Sige. Yung pulis na humahawak ng kaso ni Joy, may kontak ka pa ba sa kanya? It's been years. Tagal ko na siya hindi nakausap. Wala na rin akong contact sa kanya. Bakit? Wala naman, may kakilala lang ako na nagpaparefer.
naisip ko baka yung pulis na kakilala nyo, reliable. No. Actually, I don't think so. Wala nga nangyari sa kaso ni Joy, di ba? Baka talagang pinabayaan. Sabihin mo nga mo sa kaibigan mo, maghanap na siya ng ibang pulis. Alam ko namang marami pa rin nagbabasa ng dyaryo sa panahong to. I just can't believe you're one of them. These are just old newspaper clippings. Murder ni Joy ito Bakit mo kinukolekta? PO2 Arnold Santiago. Sino? PO2 Arnold Santiago. Yung lead investigator sa murder ni Joy. I have to find him and get in touch with him. Dahil? Duh! Of course, para malaman niya yung tungkol kay Lorena, aka Carol. And maybe he got some info on Lorena too. Ronnie, aren't you getting ahead of yourself? Baka mapahiya ka ulit? Ate, paano ba patayin tong aircon? Ang lamig-lamig, hindi ako makatulog. Sanay ka na. Mainit pag walang aircon. Naan ko na lang. Pinutin mo yan. Grabe no, ate. Natutuwa talaga ako sa buhay mo ngayon. Yaman-yaman mo, no? Pinutin. Nagbabago na rin ang buhay mo, Tristan. Yung papakabait ka. Huwag kagagaya sa akin. Alam mo, ang hirap ng may tinatakasang batas. Wala kang peace of mind. Kaya magpapakatino ka lagi, ha? Tsaka ayoko na pinoproblema pa kita, ha? Sir. Nakita ko lang to. Papaluin ka sana ng tubo. Kilala mo? Tristan Astor. Sir, nakita ko lang. Hindi nga, sir. Parang may masamang balak gusto kong gawin sa'yo. Astor! Tigil! Tigil! Astor! Muko ka na! Bago pa may mangyari masama sa'yo. Tristan! Tinanong mo si Wilfred tungkol sa kaso? Buti hindi ka nahalata. Hindi ho. Pero yun nga po yung inaalala ko eh. Kung matagal nang walang kontak sa kanya si Santiago, anong ibig sabihin ako talaga yung sadya niya kanina? Eh baka kinu-corner ka na talaga. Diyos ko, wag naman sana. Eh pero kasi naman, hindi naman talaga ikaw ang pumatay kay Joy. Baka na tumakbo! Baka na tumakbo! Tigil! Puputo ko to! Parang alam mo, pakiramdam ko, lumiliit na lumiliit yung mundo ko. Sumisikip na sumisikip. Paano ko isang araw, bigla na lang ako damputin ng mga pulis? O di kaya yung kapatid ko? Tawon mo ko! Ano? Tama ng pagtatago niyo magkapatid! Panahon na! Para managot kayo sa batas! Tawon mo ko! Hello. Tama ka nga. Tuloy po rin yung pag-iimbestiga ni Santiago sa murder case ni Joy Santos. Ito, si Lorena Santos, yung asawa ni Wilfred Santos. Siya yung suspect.
Yun yung investigahan niya ngayon. Yung taong pumatay sa dating asawa ni Mr. Santos, kamukha ng asawa niya ngayon. At nakakagulat magkamukha sila ni Carolina Astor. Kaya safe ka. Walang alam tong pulis tungkol sa'yo. Hindi ako titigil sa pagmamanman sa pulis na to. At sisiguraduhin ko na wala siya malalaman tungkol sa'yo. Kung itong si Lorena Santos ang sinususpetsya niya, hindi mabuti. Hindi ka makukulong. Wala pa makakaalam sa ginawa mo kay Joy. Di ba? Sige. Tawag ako sa'yo ulit mamaya. Paalis na siya. We formally announce to you guys na tuloy na ang church wedding namin ni Mrs. Wala talagang kasala magaganap. Dahil napakalaki ng pasabog ko. Kung hindi po kayo kriminal talaga yung magkapatid na yun. I knew it. Kilala ko na talaga kung sino ka. Ang babaeng pumatay kay Joy Santos. Meron na siya mga testigo. Magsusumbo siya kay Wilfred. Sana walang manggulo. Bakit may problema ba sila ni Dad? Mami? Huwag niyo akong iwasan dahil alam ko na hindi ko nang pumatay kay Mrs. Joy Santos.